thank you. Yeah, they are our school's teachers. Yeah, we are proud of them. Yeah, such a good Lord's Day. Amen? Amen, amen. Yeah, the word today is the story of Jacob. Ang salita po ng Panginoon ay tungkol kay Jacob. Yeah, Jacob's name in Hebrew comes from to take the heel or to follow, to overtake, and to deceive. Ang pangalan po ni Jacob sa Hebrew ay hilahin ang sakong, sumunod, lampasan, o linlangin. Yeah, from birth, Jacob grabbed Esau's heel. Nung nasa sinapupunan pa lamang po yung dalawang magkapatid, sila po ay twins. Si Jacob po, habang sila ay sinisilang, nauna si Esau, at si Jacob, habang sinisilang sila, ay hinila niya ang sakong ng kanyang kapatid. He lived a deceptive life. Siya po ay nabuhay na mapanlinlang. When he became an adult, he wanted his father's blessing. Nung siya po ay lumaki na, gustong-gusto po niyang makuha yung blessing o yung pagpapala ng kanyang ama. Yeah, so his father Isaac asked, "What is your name?" Tinanong siya nung kanyang ama na si Isaac, ang tanong sa kanya, "Anong pangalan mo?" Jacob lied. He said, "I am Esau." Nagsinungaling si Jacob at ang sabi niya, "Ako po si Esau." Yeah, through that lie, he took the birthright and blessing. Sa pamamagitan po ng kasinungalingan na yon, ninakaw po ni Jacob yung karapatan ng isang panganay at yung pagpapala ng kanyang ama. Then he ran away from home because he was afraid. Pagkatapos po ay lumayas po siya sa bahay nila dahil sa takot. He lived many years as Esau's identity. Nabuhay po siya ng maraming taon na dala-dala yung identity ng kanyang kapatid na si Esau. He worked hard. He tried his best. Siya po ay nagtrabaho ng husto at ginawa po niya ang lubos ng kanyang makakaya. But he lived in fear. Kaya lang po ay nabuhay siya ng may takot sa puso. He felt that his false identity would be exposed and taken away. Natakot po siya na yung kanyang maling identity bilang si Esau ay mabunyag malaman ng mga tao at kunin sa kanya yung kanyang mga pagpapala. He was Jacob. Siya po ay si Jacob. But yet he lived with the mask of Esau, trying to receive the blessing of the firstborn. Kaya lamang po ay nabuhay po siya sa maskara ni Esau at gusto po niyang makuha yung mga basbas ng panganay. Yeah, one day Jacob wrestled and met God's messenger. Isang araw, nakita po na meet po ni Jacob at nakipagbuno siya doon sa mensahero ng Panginoon. Yeah, the angel asked him the same question. Tinanong siya nung anghel ng parehang tanong na tinanong sa kanya. What is your name? Ano ang iyong pangalan? It was the same question his father once asked. Ito yung parehas na tanong na tinanong ng kanyang ama sa kanya dati. This time, Jacob did not deceive himself. Sa sandaling yon, hindi na nilinlang ni Jacob yung kanyang sarili. He confessed his real identity. Inamin niya yung kanyang tunay na katauhan, identity. My name is Jacob. Ako si Jacob. When Jacob finally recovered his God-given identity, nung sa sandali na nanumbalik yung binigay na identity ng Panginoon kay Jacob, he realized he no longer needs to appear like Esau. Napagtanto niya na hindi na pala kailangan siya na mamuhay bilang si Esau. I believe this was God's heart toward Jacob. Naniniwala ako na ito yung puso ng Panginoon para kay Jacob. Yeah, this is my guess. This is not word. Ito yung iniisip ni Pastor SJ. Jacob. Jacob. Yeah. You do not need to live looking like Esau anymore. Hindi mo na kailangang mamuhay na nagpapanggap kang si Esau.
I do not bless you because you look like Esau. Hindi kita pinagpapala dahil kamukha mo si Esau. I bless you because I made you my child from the beginning. Pinagpapala kita kasi nilikha kita bilang anak ko simula pa sa umpisa. Amen. Not by your effort, not by your qualification. Hindi dahil sa mga ginagawa mo, hindi sa effort mo, pagsusumikap mo, at hindi dahil sa kwalifikasyon mo. I bless you through the finished grace of Jesus Christ. Pinagpapala kita dahil sa kumpletong biyaya ng Panginoong Jesus. And I bless you for who you truly are. At pinagpapala kita kung sino ka talaga. When his identity was restored and he experienced two kinds of fruit. Nung nanumbalik yung tunay na identity ni Jacob, naranasan niya ang dalawang uri ng bunga. Yeah, first, he found freedom to seek forgiveness from his brother, not as Esau, but as Jacob. Yung unang bunga ay nakahanap siya ng kalayaan na humingi ng tawad sa kanyang kapatid na si Esau. Hindi bilang si Esau, but bilang si Jacob. He doesn't need to fear anymore. Hindi na siya kailangan pang matakot. And he experienced true freedom. At naranasan niya ang tunay na kalayaan. Second, he received his identity as a worshiper from God. Pangalawa, natanggap niya yung kanyang identity, pagkakakilanlan bilang isang mananamba ng Panginoon. In worship, he found expectation and joy. Sa kanyang pagsamba, nahanap niya yung pag-asa at ang kaligayahan. Yeah, dear SF Church, God created us. Mga kapatid, dito sa SF Church, ang Diyos po ang lumikha sa atin. God gave us a name and identity, children of God. Binigyan po niya tayo ng pangalan at ng identity bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Amen. But humanity, they rejected the name. Ngunit ang tao po ay tinalikuran po ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa atin. It seems God is saying. Okay. By the way, we chose to live without God. Tayong mga tao, ang tao ay pinili nating mamuhay ng walang Panginoon. Since then, people have lived in fear. Kaya po, simula nung piliin nating mamuhay ng ganito, ang tao ay nagsimula ring mamuhay ng may takot sa puso. We lived under the curse that led to hell. Ang tao po ay nagsimulang mamuhay sa ilalim ng sumpa na naghantong sa kanila sa impyerno. So Jesus Christ came to save us. Kaya nga po pumarito ang Panginoong Jesus upang iligtas tayo. Jesus came to restore our original name, children of God. Pumarito siya upang ipanumbalik ang ating original na pangalan, identity bilang mga anak ng Diyos. The Romans chapter 6, 17 to 18 says, "You used to be slaves to sin, but now from the heart you obey the teaching you received. You have been set free from sin. You have become slaves to righteousness." Ngunit salamat sa Diyos, kayong mga dating alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Amen. Amen. When we are restored as children of God, God gives us the same two fruits. Nang maipanumbalik po tayo yung identity natin bilang mga anak ng Diyos, nakatanggap din po tayo ng dalawang uri ng bunga. The first one is freedom. Ang unang bunga po ay kalayaan. When the truth of Jesus' blood is in us, God says, "You are my child." Nung ang dugo ng Panginoong Jesus, yung kapangyarihan nito, yung katotohanan ay bumabalot sa atin, sinasabi po ng Diyos sa atin, ikaw ay aking anak. God's children enjoy freedom that cannot be compared to anything. Ang mga anak po ng Diyos ay nakakaranas ng kalayaan na hindi kayang ikumpara sa anumang bagay dito sa mundo. We become people who worship God as the true me He's created. Tayo po ay nagiging mga tao na sumasamba sa Diyos bilang tunay na anak ng Diyos at kawangis niya. In John 4:24, the woman at the well had lost her identity in many sins.
Yung sa John 4:24, makita natin yung babae na kilala ni Jesus doon sa balon, nawala ang kanyang tunay na identity kasi sa dami ng kasalanan na kanyang ginawa. Jesus invited her to worship God in spirit and in truth. Inimbitahan siya ng Panginoong Jesus na magsumamba sa espiritu at sa katotohanan. She became free. She boldly spoke to people about Jesus Christ. Nagkaroon siya ng kalayaan nang mapagtanto niya ito at naging worshiper. Kaya siya ay lakas na loob na ikinuwento sa ibang tao ang tungkol kay Jesus. The second one is joy. Ang pangalawang bunga ay kaligayahan. In Matthew chapter 3:17, the Father said over Jesus Christ, Sabi sa Matthew 3:17, sinabi niya kay Jesus, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. When God restores us as His children, He welcomes us with joy. Nung pinanimbalik ng Panginoon ang ating identity bilang mga anak niya, wini-welcome po niya tayo ng may kaligayahan sa kanyang puso. Children set free from sin and fear receive true joy from heaven. Ang mga anak po ng Diyos ay pinalaya niya mula sa kasalanan at takot at binibigyan niya ng kaligayahan na nagmumula sa langit. This joy does not depend on our circumstances. Ang kaligayahan pong ito ay hindi nakadepende sa mga nararanasan natin dito sa mundong ito. With this freedom and joy, we worship God and preach the gospel. Taglay natin yung kalayaan at kaligayahan at tayo po ay sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan at ipinapahayag po natin ang ebanghelyo sa ibang tao. Today, Jesus asks you, Ngayon, tinatanong tayo ng Panginoong Jesus, what is your name? ano ang pangalan mo? What is your name? Ano ang pangalan mo? When God asks us, answer with your name and identity, right? Kapag tinanong tayo ng Panginoon, isagot natin yung pangalan natin at yung kung sino tayo, yung identity natin sa Panginoon. Yeah, like this. I am God's son, Sonjung. Katulad ng, ako si Rachel, ako ay anak ng Diyos. Okay. Sabihin natin, pangalan at yung identity natin. 1, 2, 3. Ako si... Anak. Sonjung. Ako ang anak ng Diyos. Ako ang anak ng Diyos. Okay, amen. Amen. Okay, let us confess again. Sabihin ulit natin. Ako ang anak ng Diyos. Amen. Yeah. Okay. Yeah. Amen. And confess this. As God's child, I enjoy freedom and joy. At sabihin natin ito, i-confess natin ito bilang tunay na mga anak ng Diyos na nakakaranas ng kalayaan at ng kaligayahan. Okay, yeah, I will practice later. Okay, preach, speak again. Okay. Yeah. Ulitin natin siya, pero this time, Okay, i-feel listen carefully. natin ng may kaligayahan at ng may kalayaan mula sa kasalanan. Okay. 1, 2, 2, 3. Ako si... Amen. Amen? Amen. Amen. Okay. One more time. As God's child, I enjoy freedom and joy. Sa huling pagkakataon, bilang anak ng Diyos, i-enjoy natin yung kalayaan natin at yung kaligayahan na bunga ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Amen. Let us give God the applause, glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.